ano talaga, malaking part si Barbie sa pagbabago ni David Licauco. And she knows that. She knows that. And, I think kanina, 2:30 nandito na And, ako. ano, Ayun, nandito na sa kotse lang ako. And then, I'm usually, 30 minutes, 1 hour earlier than my call time. Kasi, ayokong magpaintay ng tao. Ayokong, or at least ako, ayokong sa akin manggaling yung delay, ganyan. So, ever since, ganun yung naging working style ko. So, I guess mas yun. Mas, sana naging mas considerate ako. Kasi, ako lang din naman yung naapektuhan eh. If you let it affect you. Oo eh. Kasi parang siya okay naman siya. Wala namang problema sa kanya. So yun, siguro kasi mas naapektuhan ako, so mas naapektuhan yung working relationship namin. Kasi masyado kong strict, I guess. Hindi, totoo naman yun. So I guess mas yun. Being in a love team in my mid-20s, natutunan ko din how to feel the vibe of kilig of a teenager. How to bring that down. Mas yun. Kasi syempre kahit anong edad mo, pag ni-love team ka, yun ang babalikan mo eh. Yung kilig, yung unang kilig. Yung mga unang pa-sweet, ganyan, babalik at babalik ka. So mas yun, I guess yun yung mas na-enjoy, yun yung na-enjoy ko dun sa era na yun na I was able to feel that teenage kilig at the time. We were able to bring that back. Diba? So, yun talaga yung naramdaman, teenage kilig. Parang siguro, sabi ni Barbie, ay, iba naman talaga tong si David, di ba? Parang pinabalik ako, ikaw ba naman, di ba? Papasok lang ng gala, ng gala, di ba? Nung sila pa ni Jack Roberto. Ay, actually, wala na rin naman sila noon. Nung papasok si David, kinindatan si Barbie. Yeah, kinilig naman talaga si Barbie. Ay, nako. Ikaw ba naman, kindatan ka ng isang Ginoo, di ba? Sabi na totoo talaga yung kilig with David. Ay! Oo, totoo. Narinig nyo yan, Actually, eto, first time ever sinagot ng derechahan ni Barbie to. Walang showbiz. Nothing showbiz involved. Kasi podcast ito eh. So, hindi siya sumagot ng showbiz. 'Di ba? Hindi sinagot niya ito directly. Na dati tinatanong sa kanya ito during mga interview niya kay Tito Boy, ano yung kilig? Paano yung kilig, 'di ba? Totoo ba yung kilig with David Licauco? 'Di ba? Showbiz pa yung mga pagsagot niya. Remember, 'di ba mga kabarda? Sobrang showbiz yung pagsagot ni Barbie Fortesa sa mga ganitong tanong. Pero ngayon, tahasan na niyang pinagmalaki sa buong mundo na totoo yung kilig niya with David. Di ba? Di ba mga kabarda? So meaning, there's something talaga. There's something between them ever since. Di ba? So, eto ngayon dito, at dito papasok yung mga binabalita natin na sinasabi nga natin na hindi naman tatanungin ito ng mga madla, especially ng mga co-actor niya, co-actresses niya. Hindi tatanungin itong mga ganitong klaseng tanong if there's something na tinatago. Meron tinatago kasi. Merong ayaw lumabas. Napilit papalabasin ng mga nag-i-interview ba, pilit papalabasin niya ng mga taong nasa paligid niya. 'Di ba? Yung tinatago na yon, which is eto na yon, yung punto na ay sige na, aaminin ko na. 'Di ba? So dito tahasan na niyang inamin na talagang totoo pala yung kilig. Kasi dati hindi pa eh. Dati hindi pa niya sinasagot yung mga ganito eh. 'Di ba? Kasi ang dati ang lagi niya sinasabi, syempre
kailangan maging totoo kasi trabaho namin yung kailangan namin gampanan, kailangan namin pakiligin ng tao. 'Di ba? Basically, yun yung showbiz answer niya. Pero this time kasi, hindi to showbiz talk eh. Hindi to ano eh. Tawag dito, wala tong filter, no filter to. Ano ito? Podcast ito ng ano, 'di ba? Kaya nga triggered. So, matri-trigger ka talaga sa mga sagot ng mga artista rito. Kasi totoo, genuinely, totoo yung mga sagot dito. Which is, lahat naman yung sinagot niya, alam naman na natin. 'Di ba? Alam naman na natin. At, syempre, yung iba dyan, alam ko na rin talaga. Alam nyo na rin at nasabi ko na rin sa inyo. 'Di ba? Totoo talaga yung kilig. At least, 'di ba, naamin na ni Barbie sa madlang people. 'Yun ang importante ron. Oo. 'Di ba? Kayo ba, comment down below. Sa tingin nyo ba, unti-unti nang nilalabas ni Barbie yung katotohanan between sa kanya sa kay David? 'Di ba? Kasi, imagine niyo, sinabi niya na I heard na nagbabago na siya. That's good, 'di ba? So ibig sabihin, mga kabarda, yung ano naman na yon, yung topic naman na yon, hindi naman tinanong sa kanya, pero na-highlight niya kasi nga alam niya sa sarili niya dahil sa kanya nagbago ang isang David Licao. 'Di ba? Marami na naman ma-imbiyer na dyan. Marami na naman ma-imbiyer na ng mga bashers. Kailangan totoo siya. Kasi pag hindi siya totoo, oo, di ba? We are our own critics when it comes to... Di ba? Iba yung sagot niya sa ibang interview niya na basically ang sinasagot niya, kailangan gawing makatotohanan kasi nga trabaho namin 'yon. Trabaho naming kiligin sila. Kailangan namin magpakilig, 'di ba? So dito iba na 'yung sagot ni Barbie. There's something ano talaga. There's something na hindi kailangan itago na. Kailangan na siyang ilabas. Diba, mga kabarda? Diyos me, barang. Na-triggered mo ang mga bashers mo, barang. Oo. Work. So, pag pinapanood ko, pag alam ko hindi talaga ako kinilig doon sa eksena ngayon, nadi-disappoint ako sa sarili ko kasi ibig sabihin, hindi ko ginawa ng maayos yung trabaho ko. So, parang gusto ko talaga lagi akong kinikilig pag magka-eksena kami ni David. Kasi that means mas effective, mas... Yun yung kung matatandaan nyo yung meron na tayong live. Sino nakakatanda nito? Sabi ko sa inyo na alam nyo ba na talagang totoo yung kilig na nararamdaman? Mismong kay kay Barbie yan during shooting yan. Inilabas, alam ko na yan na kinikilig talaga si Barbie. Kinikilig talaga sila sa isa't isa. At totoo yung ginagawa nila behind the camera. Kaya, 'di ba, ang naging topic natin noon, yung inilabas ko tong balita na to. Ang topic natin noon, yung kay Christy Permin. Sino nakaalala noon? Taas nga kamay diyan, press 1 nga. Yung sinasabi nila, pinapalabas nila na hindi raw magugustuhan or hindi raw talaga nagpapansinan itong si David at si Barbie. Dahil hindi nga raw magugustuhan itong si Barbie dahil nga Chinese si David. Chinese sa magulang ni David, 'di ba? So dito natin naging topic ito at doon ko inilabas 'yon sa live ko na 'yon, 'di ba? Kung matatandaan nyo, yung na yan, statement ni Barbie na yan, yung totoong kilig, na-topic ko na yan. Na-explore ko na sa inyo yan. 'Di ba? Kasi nga kailangan. Lalo na
kailangan nilang dalin yan behind the camera. Kailangan nila close sila. Kaya nga ang nag-trending na issue noon, Pulang Araw. Kasi nga, grabe na yung ibang level na yung ginagawa nilang basta ibang level na yung ginagawa ng pamagjowa na talaga. Yung level ng issue nila doon sa Pulang Araw. Diba? Ay, naku po. Go. We're able to parang throw out more ad-libs na mas yung natural, diba? So, mas organic. Narinig nyo ha. Hindi lahat scripted. Ibig sabihin ad-lib. So, ibig sabihin nun sila ng bahala. 'Di ba? Sila ng bahala kung paano nila aatakihin. 'Di ba? At paano siya paano yung outcome nung kilig nila, yung eksena nila. So, basically, yung ibang eksena nila sa Maria Clara is ano na yun. 'Di ba? Nakita nyo naman, 'di ba, medyo may mga eksena ron na napapangiti ng normal, ng ngiti, normal na kilig, 'di ba? Kaya tayo kinikilig din doon sa Maria Clara. Kasi nga, 'di ba, meron silang mga part doon na freestyle, 'di ba? Sila na bahala sa pag-atake. So ibig sabihin, lahat ng inilabas nila ron, ibinuhos nila ron, 'di ba? Totoo lahat 'yon. So, paano hindi ka mai-in love kung hindi totoo, 'di ba? So, meaning to say, kaya nagka-issue between both of them. Kaya nagka-issue na magjowa na sila kasi nga alam din ng production team, alam ng director na totoo, genuinely yung mga ibang eksena nila ron at walang script. 'Di ba? So, syempre, alam nila yon na may tendency magkagustuhan talaga sila. Kasi nga, mapag-uusapan yan nila pagkatapos na eksena. Uy, wala tayong script doon Totoo ba yung sinabi mo? Totoo ba yung naramdaman mo? Totoo ba yung kilig na naramdaman mo? Mga ganoon tipo. Diba? Kaya malaki ang posibilidad talaga na nagka-developan sila. Malaki ang posibilidad na magkaka-developan sila at malaki ang posibilidad na maging magkarelasyon sila. So syempre, kumbaga wala lang silang ganito lang kasimple 'yon. Wala lang silang obligasyon na aminin sa atin 'yon. Wala lang silang obligasyon na aminin 'yon kung magkarelasyon sila. Wala silang obligasyon na aminin sa madlang people at sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Dahil sila naman yung magsasama if ever. Sila naman yung magiging magpartner if ever pagdating ng panahon, 'di ba? So basically, yung mga ganyang artista kagaya ni Barbie at ni David, yan, yung low-key, yan. So mas gusto nila yung low-key. Mas organic. Tsaka ang sarap puntahan ng emosyon na yun. Oo. Alala ko tayo pag nilunod ka sa TikTok, pinapanood ko sa ayan natin, yung eksena. Diba? Yes, kasi naman siya. Although I heard nagbabago na siya ngayon, which is good. I'm happy for him. But yun nga, kasi strict talaga ako sa oras. And Last week on Triggered. Siyempre bata. Alam niyo yung medyo may baby Wait lang. fats ka pa. So medyo... so, mas yun, I think. Yun yung... gusto mo ba? Ang tanong for you, bilang Okay. years na curious. Ni Kuya, sa tingin mo ano mangyari sa career mo ngayon at marami ka pa rin kayang projects? Feeling ko wala masyado. So, how would that change your experience and would it still pay your bills? Lampas na. Idol ko. Ngayon, I'm given that. Love team na yun. Yeah. You've been through a lot. How about you then? Oo, medyo madaming love. Kasi lagi yung sinasabi ng mga tao, lagi daw yun yung sinasabi ko tungkol sa kanya. Aminado din naman siya. Although I heard nagbabago na siya ngayon, which is delayed, ganyan. So ever since, ganun yung naging working style ko. So, I guess mas yun. Mas, sana naging mas considerate ako. Kasi,
ako lang din naman yung naapektuhan eh. If you let it affect. Oo, di ba? We are our own critics when it comes Tama to naman. our work. So, pag pinapanood ko, pag alam ko hindi talaga ako kinilig dun sa eksena ngayon, Wait lang. wala namang problema sa kanya. So yun, siguro kasi mas naapektuhan ako, so mas naapektuhan yung working relationship namin. Kasi masyado kong strict, I guess. So I guess mas yun. Being in a love team in my mid-20s, natutunan ko din how to feel the vibe of kilig of a teenager. How to bring that back. Ang ganda nun. Mas yun. Kasi syempre, kahit anong edad mo, pag Correct. ni-love team ka, yun ang babalikan mo eh. Yung kilig, yung unang factor, kilig. Yes, yung mga unang pa-sweet, ganyan, babalik ka doon. So, mas yun. I guess yun yung mas na-enjoy, yun yung na-enjoy ko doon sa era na yun na I was able to feel that teenage kilig at the time. Okay. We were able to bring that back. Yun. So masasabi mo, totoo talaga yung kilig ni David. Oo, totoo. Kailangan totoo. Kailangan Kasi, malaman mo siya. yes, kailangan totoo siya. Kasi pag hindi siya totoo, oo, di ba? We are our own critics when it comes Tama to naman. our work. So, pag pinapanood ko, pag alam ko hindi talaga ako kinilig dun sa eksena ngayon, nadi-disappoint ako sa sarili ko kasi ibig sabihin hindi ko ginawa ng maayos yung trabaho ko. So, parang gusto ko talaga lagi akong kinikilig pag magka-eksena kami ni David. Because that means mas effective, mas we're able to parang throw out more ad-libs na mas natural, diba? So, mas organic. Mas organic. Tsaka ang sarap puntahan ng emosyon na yun. Oo. Wala naman tayo pag nanonood ka sa TikTok, pinapanood mo yung sarili mong Diba? eksena. Mas organic. Diba? ka. Yes, kasi kinilig ka talaga nung eksenang yun, diba? O sa yun, same thing. Pre, good job, pre. Galing mo doon. Diba, pre? So, meaning to say, eto lang yun, etong podcast na to, there's a lot of love team na ipapares sa tanong na ito. Pwede naman tanungin nila, 'di ba, yung mga nauna, or pwede naman nilang tanungin anong pagkakaiba ng love team mo noon sa love team mo ngayon, 'di ba? Oh. So, pero pina-emphasize dito yung pahiwatig kasi ito eh. Kung ito yung sinasabi ko palagi sa inyo, na pag si Barbie, pag sumagot yan, double meaning yan. Double meaning palagi yan. So, isa ito sa mga double meaning. Kasi nga bakit? In the first place, ang dami-dami mong pwedeng i-question kay Barbie. No? Na about kay Ruro Madrid, about sa mga past relationship mo, about Jack Roberto, about kung sino pa, 'di ba? Pero bakit pina-emphasize dito sa podcast na to between David and Barbie era? Question my answer, mga kabarda. Bakit? Bakit si David lang? Sa dami-dami ng love team ni Barbie Fortesa, why David lang? Bakit si David lang yung recognize or nire-recognize every topic? Hindi nyo ba hindi nyo ba nagigets or hindi nyo ba nakukuha yung punto dito ng mga kaibigan or mga nakatrabaho nila Barbie kasama nila sa Sparkle? Hindi nyo ba nakukuha yung punto na to? Diba? Siyempre kung gagamitan natin ng common sense, mapapaisip ka, oo nga, tama si Mamang. Bakit nga ba every time na lang na may interview si Barbie, ang dami-dami naman niya naging love team. Bakit si David talaga? Bakit lagi si David na lang yung inuugnay kay Barbie? Bakit lagi na lang tanong or hindi nawawala sa tanong kay Barbie with David Licauco? Did you get my point? Kasi kung iisipin mo
Ibig sabihin nun, there's something behind them na kailangan pag-usapan. Di ba? Common sense. Gamitan natin ng common sense. Di ba mga kabarda? Gamitan nyo ng common sense. Bakit nga ba? Sa dinami-rami ng love team, bakit always na lang si David ang ididikit sa pangalan ni Barbie? Ng mga nagtatanong, ng mga kaibigan nila, ng mga newscaster, ng mga di ba? Chika Minute or ng kung sino-sino. Di ba? So kayo bilang isang funny, kayo mga kabarda, what do you think? Ang dami nyo dyan, 123 people is in the house. Hi Madam Pickles and mga kabarda, this is it na po ba? Sabi ni Ma'am Florencia Yarano. Kasi may katotohanan ang love team nila. Totoo na. Sabi ni Mami Trini. Yun. Pag nag-analyze ka ng situation, kailangan, di ba, magaling ka mag-analyze. Kaya natin ina-analyze yung mga ganitong klase ng sagot ni Barbie. At ganitong klase ng mga tanong. Diyos ko, wala na nga sila. Halos wala na nga project. Wala na tayo nakikitang nila. Diba? Ano yon? Diba? Halos wala na ngang hindi na nga halos sila na pag-uusapan sa Pero, diba? Bakit si David pa rin? At ang binabaksakan ni Barbie. Bakit si Barbie pa rin ang binabaksakan ni David? Diba? Pag pag tinanong si David, may comeback ba kayo reunion ba kayo ni Barbie? Kailan ba ang comeback nyo? Ganyan. Always laan dyan ang pangalan ni Barbie with David. Kasi nga bakit? Kagaya na sinabi ni Barbie, genuinely, totoo yung naramdaman nila. Totoo yung inarte nila. Totoo yung kilig na naramdaman nila. Diba? Sa isa't isa. During ginagawa nila yung Maria Clara and Ibarra, ginawa nila yung mga project nila. So, totoo yung mga kilig na naramdaman nila. So, pag totoo, ibig sabihin, okay, kung mapapansin nyo, dun sa, double meaning ng sagot ni Barbie, yun totoo, ibig sabihin nun, totoo yun. May totoong nangyari na kilig sa kanila talaga. Meaning to say, kung mayroon totoong nangyaring kilig sa kanila, so may tendency na, totoo sila. Yun yung ibig niyan sabihin. Double meaning nun salitang totoo. Totoo sila. Yun yung isa doon sa double meaning nun tanong o nun sagot ni Barbie. So, kaya nga, diba, so meaning to say, totoo yung, kilig mo with David. Yun yung tanong kilig mo with David. So, totoo. So, totoo sila. Ibig sabihin ni Barbie ron, totoo sila. Okay? Kung i-analyze natin mabuti yung sagot niyan, totoo yung kilig. Meaning to say, totoo sila. Kasi totoo nga yung kilig Meaning to say, totoo sila. Okay? So, totoo nga rin yung chismis na na naging sila. Diba? Na may hindi lang basta kilig sila, may romantic talaga, may romantic scenario sa buhay nila na 'di ba? Natotohanan talaga. So si Barbie na sumagot noon, natotoo sila, 'di ba? Ang dami na nang kinikilig diyan. Ay nako. Madam yan ang maganda kasi hindi pilit. Di tulad ng Gilbid na walang kilig kasi nga pilit. Yes. Yes, Ma'am Rose Cruz, diba? So meaning to say, lahat na narinig natin kay Barbie is totoo. Kasi nga, si Barbie na nagpapahiwatig sa atin, totoo sila. Kasi nga, totoo nga yung kilig na nangyari. Meaning to say, totoo sila. Okay?
So, ayun lang mga kabarda. That's all for this afternoon. Nareaksyonan ko na ha. Kasi may nag-request sa atin na reaksyonan natin ito. And yun, nagkaroon tayo ng oras para makapag-reaction sa ano, 'di ba? Their gesture are real in this day. And age, there must be a relationship between them. Sabi ni Ma'am Trini Laureles. Yes po, 'di ba? Tayo na lang ang kung mag-a-analyze tayong mabuti at paandarin natin yung katalinuhan natin. 'Di ba? Magegets natin. Pero kung kagaya kayo ni Panot, ni Jim, 'di ba? Kagaya kayo ni Jim, puro kabobohan. So hindi niyo ma-analyze yung mga situation ng tama. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat mga kabarda. 3% na lang din tayo. Salamat po sa inyong pakinig at may galab shoutout po sa lahat ulit. Once again, ito po ang inyong kachikahan and of course, lagi inyong kasama sa pakikipag, 'di ba? Bardagulan. Oo. Walang iba. Oo, love Barda forever. I am late but happy. Ayan. Sa mga late po, ayan, don't forget na wag nyo pong skip ang ads. Don't skip ads, please. Ayan, maraming salamat po. Yan na lang po regalo nyo sa akin, no? Kaya maraming salamat and God bless everyone. And ito po ang inyong mamang. Babalik muli tayo, no, sa susunod na ating live streaming. Walang iba ko hindi ang inyong Mamang Pickles. Thank you so much everyone. And God bless po. Ayan, mabuhay po kayong lahat. Bye-bye. Alin?